Matthew chapter 24 verse 34, Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Magandang araw at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang prophecy of Jesus Christ. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Hazel Ocampay, it was meant to judge his enemies. Sa Matthew chapter 24 verse 34 po, kasama po sa prophecy ng ating Panginoong Kristo yung idea na darating yung panahon ng judgment para sa mga tumanggi at kumalaban sa Kanya, lalo na po yung mga religious leaders at yung corrupt na system ng panahon na yun. Nung panahon po kasi ng ating Panginoong Kristo, marami sa mga Jewish leaders, sila Poncio Pilato, yung mga high priest nung araw, yung mga Pharisee, lalo na po yung mga Sadducees. Sila po yung mga tumanggi sa kanyang messages o sa kanyang mensahe at planong inilaan ng ating Panginoon Diyos para po sa kanila. Yung prophecy po ay hindi lang tungkol sa future events in general, kundi malinaw na may layunin. Pinapakita po na ang mga umaharang o humadlang po sa Kanya at sa plano ng ating Panginoon Diyos at sa nagpapatigas sa kanilang mga puso ay haharap sa kaparusahan. Parang sinasabi po na hindi magtatagal, darating ang hustisya ng ating Panginoon Diyos. Parang ganun po yung message na gustong iparating ng ating Panginoon sa Kristo. At yun po ay para i-judge yung mga kaaway ng kanyang misyon. At ang natutunan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Hazel Ocampay, it was fulfilled in the first century. Marami pong Bible scholars yung naniniwala na yung malaking bahagi po ng Matthew chapter 24 ay natupad na noong unang siglo pa lamang, lalo na po sa destruction of Jerusalem na nangyari noong AD 70. Nangyari po yun nung salakay ng Roman Empire yung Jerusalem at winasak po yung mga templo. Isa po yung pangyayari na napakalaki sa Jewish history dahil yun po yung center ng kanilang pananampalataya at ng kanilang ritual. Siyempre, naniniwala ang mga Jewish o yung mga Hudyo that time na yung temple ay sobrang sacred. So, by Romans to destroy that, ang laking kawalan nung pagkasira o pagkawasak ng kanilang templo. Kaya kapag sinabi po ng ating Panginoong Kristo na hindi lilipas ang henerasyong ito hanggang maganap ang lahat ng ito, malinaw po sa unang nakarinig sa kanya na may mga magaganap sa kanilang lifetime. Sa mata po ng unang siglo na may mga disipulo, nakita nila mismo yung prophecy na nagkatotoo sa loob ng ilang dekada matapos pong sabihin yun ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang natutunan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hazel Ocampay, it was interpreted accurately by the early church. Yung early church po, yung mga unang community ng mga Kristiyano ay naniniwala na tama yung pagkakaintindi nila sa prophecy na yun, na ang ating Panginoong Kristo ay hindi basta-basta nagbibigay ng mga malalayong prediction, kundi isang babala sa malapit ng mangyari o nalalapit ng mangyari. Sila po ay nanirahan na may awareness na yung sinasabi niya ay totoo at urgent. Nang bumagsak po yung Jerusalem at yung templo nila, nakita po nila yun bilang confirmation na totoo ang sinasabi at ang salita ng ating Panginoong Kristo at ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at babala. Dahil po doon, lumakas po yung tiwala ng early church o mga early Christians sa teaching o katuruan ng ating Panginoong Kristo, lalo na po sa panawagan na maging handa at tapat sa gitna ng pagsubok at persecution. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.